Magandang araw! Sa videong ito ay papakita natin ang wastong paggamit ng mga bantas. Ano ang bantas? Ang bantas o punctuation mark ay mga simbolo na nagpapakita ng kaayusan ng salita. Ito rin ay tumutulong sa tama at gustong pagkakaintindi ng mga teksto. Bakit nalilimutan na ng karamihan kabilang na mga estudyante ang paggamit ng bantas? Una, sa paglipas ng panahon. Dahil sa pagbabago ng panahon at teknolohiya, hindi na pinapansin ang tradisyonal na pagsulat at paggamit ng mga bantas. Pangalawa, sa kapabayaan. Karamihan sa mga estudyante ay gustong minamadali na ang paggawa ng output, kung gayon pinapabayaan na ang wastong paggamit ng bantas sa kanilang ginagawa. Pangatlo, kawalan ng praktika. Kung hindi sapat ang praktika o pagtutok sa wastong paggamit ng bantas sa mga araling pangwika, maaaring hindi ito maging priority o maging mahina ang kaalaman ng mga mag-aaral sa aspetong ito. Kahalagahan ng paggamit ng mga bantas. Nakatutulong ang mga ito na magbigay kalinawan, maipahahayag ng tama ang isang pangungusap, pagkakaroon ng wastong pangunawa sa isang pangungusap. Uri ng bantas. Una, tuldok o period, pananong o question mark, padamdam o interjection, kuwit o comma, kudlit o apostrophe, gitling o hyphen, tutuldok o colon, tutuldok kuwit o semicolon, panipi o quotation mark, panaklong o parenthesis, at tutuldok-tuldok o ellipsis. Tuldok. Ang tuldok ay ginagamit na pananda sa katapusan ng pangungusap na paturol o pasalaysay at pautos. Halimbawa, igalang natin ang pambansang awit. Ang kanyang ina ay isang doktor. Magaling siyang maglaro ng badminton. Linisin mo na ang iyong kwarto. Letter B. Sa pinaikling titik sa ngalang tao at salitang dinaglat. Halimbawa, ginang, binibini, doktora, at barangay. Ang tuldok din ay ginagamit upang magkaroon ng paghinto sa pangungusap o tekstong binabasa. Pangalawa, pananong. Ginagamit ang pananong sa pangungusap na patanong. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Pangalawa, sasama ka ba? Pangatlo, padamdam. Ang bantas na padamdam ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga, parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masidhing damdamin. Halimbawa, mabuhay ang bansang Pilipinas! Uy, ang bango ng buhok mo! Aray, natamaan mo ako! Pang-apat, kuwit. Ginagamit din ang kuwit sa paghihiwalay ng isang sinipi. Sa paghihiwalay ng magkakasunod na salita at lipon ng mga salitang magkakauri. Halimbawa, kumain ka ng isda, gulay at prutas. Noah, saan ka bumili noong nakaraan? B. Sa hulihan ng bating panimula at bating pangwakas ng isang liham pangkaibigan. Halimbawa, nagmamahal, mahal kong Faye, nagpapasalamat. C. Pagtapos ng oo at hindi. Halimbawa, oo, mayroon akong sakit. Hindi, ayaw niya ng ulam. Letter D. Sa mga lipon ng salitang panuri o pamuno. Halimbawa, si Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan, ay isinilang sa tondo. Letter E. Sa hulihan ng bilang sa petsa o sa pagitan ng kali at purok at ng bayan at lalawigan sa pamukatan ng isang liham. Halimbawa, Nobyembre 14, 2008. Project 8, Quezon City. Letter F. Sa paghihiwalay ng tunay na sinabi ng nagsasalita sa ibang bahagi ng pangungusap. Ayon kay Rizal, ang hindi magmamahal sa sariling wika ay higit pa sa mabaho at malansang isda. Ginagamit din ang kuwit upang magkaroon ng panandali ang paghinto sa pagbasa. Panglima, kudlit.
Ginagamit na panghalili ang kudlit sa isang titik na kinakaltas. Halimbawa, siya't ikaw ay may dalang pagkain. Ako'y isang mag-aaral ng San Isidro National High School. Pang-anim, gitling. Ginagamit ang gitling sa loob ng salita sa mga sumusunod na pagkakataon. A. Sa pag-ulit ng salitang ugat o mahigit sa isang pantig ng salitang ugat. Halimbawa, araw-araw, isa-isa, dala-dalawa. Letter B. Kung ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilalapian ay nagsisimula sa patinig na kapag ginitlingan ay magkakaroon ng ibang kahulugan. Halimbawa, mag-alis, may-ari, pag-asa. Letter C. Kapag may katagang kinaltas sa pagitan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, humigit at kumulang. O pag pinagsama, humigit, kumulang. Dalagang taga-bukid, dalagang bukid. Subalit kung pinagsama ang dalawang salita at hindi ginamitan ng gitling, maaaring magbago ang kahulugan nito. Halimbawa, dalagang bukid o isda. Letter D. Kapag may unlapi ang tanging ngalan ng tao, lugar, brand o tatak ng isang bagay o kagamitan, sagisag o simbolo, ang tanging ngalan ay walang pagbabago sa spelling. Halimbawa, Makadiyos, Taga-Luzon, o Paantiken. Letter E. Sa pag-uulit ng unang pantig ng tanging ngalang may unlapi, ang gitling ay nalilipat sa pagitan ng inulit na unang pantig ng tanging ngalan at ng buong tanging ngalan. Halimbawa, mag-Japan o magja-Japan, mag-Zonrox o magzo-Zonrox. Letter F. Kapag ang panlaping ika ay inuunlapi sa numero o pamila. Halimbawa, ika-7, ika-8 ng umaga, ika-4 na pahina. Letter G. Kapag isinulat ng patitik ang mga unit ng fraction. Halimbawa, 3 kanim o 1 kapat o 1/4. H. Kapag pinagkakabit o pinagsasama ang apelyido ng babae at ng kanyang bana o asawa. Halimbawa, Gloria Macapagal Arroyo at Alison Fernandez Cruz. Pang-7, tutuldok o kolon. Ginagamit matapos maipuna ang pagpapakilala sa mga sumusunod na paliwanag. A. Ginagamit kung may lipon ng mga salitang kasunod. Halimbawa, maraming binibentang sitserya ang tindahan tulad ng Piatos, Nova, Honey Butter, Cheesy, Mangwan, at iba pa. B. Pagtapos ng bating panimula ng formal na liham o liham pangangalakal. Halimbawa, Engineer Antonio, Ginang Corazon. Letter C. Sa paghihiwalay ng mga minuto at oras, sa yugto ng tagpo sa isang dula, sa kabanata o tulugtod ng Biblia at sa mga sangkap ng talaaklatan. Halimbawa, 6 a.m., Philippians 4:13. Pang-8, tutuldok kuwit. Ito ay naguhudyat ang pagtatapos ng isang pangungusap na kaagad sinusundan ng isa pang sugnay nang hindi gumagamit ng pangatnig. A. Maaaring gumamit ng tuldok kuwit sa halip na tutuldok sa katapusan ng bating panimula ng liham pangalakal. Halimbawa, Ginoo at Binibini. Letter B. Ginagamit sa pagitan ng mga sugnay ng tambalang pangungusap kung hindi pinag-uugnay ng mga pangatnig. Halimbawa, kumain ka ng maraming prutas. Ito ay makabubuti sa katawan. 9. Panipi. Inilalagay ito sa unahan at dulo ng isang salita. A. Ginagamit upang ipakita ang buong sinasabi ng isang nagsasalita o tuwirang sipit. Halimbawa, gawin niyo na ang inyong asignatura bago ang araw ng pasahan. Paalala ng guro. B. Ginagamit upang mabigyang diin ang pamagat ng isang pahayagan, magazine, aklat at iba't ibang mga akda. Halimbawa,
Napaluha ang marami nang mapanood ang dulang Anak Dalita. Nagbukas na muli ang Manila Times. Letter C. Ginagamit sa pagkulong ng mga salitang banyaga. Ang binasa niyang aklat ay hinggil sa bagong computer programming. Pang-10, panaklong. Ang mga panaklong ay ginagamit sa pambukod sa salita o mga salitang hindi direktang kaugnay ng diwa ng pangungusap, gaya ng mga ginamit sa pangungusap na ito. A. Ginagamit upang kulungin ang pamuno. Ang ating pambansang bayani, Jose Rizal, ang may akda ng No Limit Angere. Letter B. Ginagamit sa mga pamilang o halaga na inuulit upang matiyak ang kawastuhan. Halimbawa, ang mga namatay sa naganap na trahedya sa bansang Turkey ay humigit kumulang sa 12,000 katao. C. Ginagamit ang mga pamilang na nagpapahayag ng taon. Jose P. Rizal, 1861 to 1896. Pang-11, tuldok-tuldok. Nagpapahiwatig ng kusang ibinitin ng nagsasalita ang karugtong ng nais sabihin. Letter A. Upang ipakilalang may nawawalang salita o mga salita sa siniping pahayag. 3 tuldok ang ginagamit kung sa unahan o sa gitna ng pangungusap ay may nawawalang salita. Halimbawa, pinagtibay ng Pangulong Arroyo. Letter B. Sa mga sipi, kung may iniwang di kailangang sipiin. Halimbawa, kung ika'y maliligo sa tubig ay aagap upang... Konklusyon. Tandaan, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman sa paggamit ng mga bantas upang magkaroon ng kalinawan at kauyasan ang bawat pangungusap na ating gagawin. Gumamit ng wastong bantas upang maiwasan na rin ang pagkakaroon ng misinterpretasyon sa ibig nating ipahiwatig. Maraming salamat! Dito na nagtatapos ang ating video. Naway may natutunan ang bawat isa.